yung using the pretest, sa pag-pretest nagagamit sila ng Canva at saka Aquisite. So ngayon ang tanong, ano yung laman ng, parang ano no? Ang Aquisite sa paper, itong Canva, may teacher student. Yun ang gagamitin nila para sa assessment. Hindi. Kasi pretest and post-test sila. So, ang inyong study, hindi nag-guide doon sa pretest and post-test. Ano ang pretest and post-test? Anong laman sa pretest? So, anong laman nila? Anong subject? Alam niyo kung ano yung pretest, test. Kasi yung paper is mga na-order na sa AR. Pero Maganda ang papers nyo. Perfect talaga ang magagawa. Kung yung problem. Pero ang tanong lang, anong subject siya? Anong type? Tapos sa bata kasi may previous at saka post-test yung gagamitin. Tapos gagamitan siya ng quiz at saka ano ba? Anong naman ng quiz or exam? Kung ako lang sa level nila, hindi lang kaya yung magawa ng pretest. Teachers, hirap ang magawa niya kasi may sinusunod. alam mo yung one Quizlet? Naka-undergo na kayo ng naka-maniover na kayo ng Quizlet. Yun ang sabi natin. Nakatry na kayo. O yung may teachers ba na gumagamit ng Quizlet? Sir, meron. Kapa na kayo. So, anong ginagawa sa Quizlet? Yun ang ginamit ko kanina. Ako naka-Quizlet ako. Wait lang, naka-open ako ng Quizlet. Pero hindi ko talaga siya gamit. Tapos, paano kayo ikatanggap sa klase na mag-Quizlet kayo? Wala kayo internet. Kasi naka-off internet. Saan ang set pa ninyo internet? Pagka-Quizlet kasi ito na naka-online. Okay, parang kamot kayo. Parang kakot din siya. So, hindi mo kanya na hindi tayo makaka-internet sa buong section na. Ako, i-recommend ko lang tanggalin yung Quizlet. Canva na lang kayo sa presentation. Dalawa, Quizlet plus Canva. Gani, bakit kayo? Ang isa na lang po Yung Canva na lang. Pero kailangan, pag mag-report sila, ay pag mag-call sila, ultimatum talaga na magamit ng Canva yung presenter. So, based sa aking experience, senior high school, gumagamit na sila ng Ano Canva. pa ito? Hindi na nakagamit na ng Canva. Yellow Report. Yellow belt. Isa, dalawa, tatlo. Gumagamit naman pala ng internet. Okay, Ibig sabihin, may experience kayo sa Canva na lang. Ang business lang wala. Pero yung Quizlet na lang. Wala ka experience. Wala naman po pakikisa lang yung Quizlet. Takalin mo yung Quizlet. Bigyan ko video. Wala kayo sa Canva. O kahit sana nagbigay na lang kayo ng cellphone to record. Okay na mo. Record ko. Tapos, ano yung pretest at saka post-test? Kasi ang bali na dito, you will compare the pretest and the post-test. May alam kayo sa pretest and post-test. Yes, sir. Ano yung pretest? Parang yung pretest ko is, yung, di ba, ang plano niya is, within 4 weeks, is, kumbaga, alam niyo yung, Kailan kinakandang balik ito yung bago yung final na, then yung post-test naman, yung after. Before and after. May explain mo. buwas. Kaya yung step nyo na rin ito. Pretest. Before and So, ang pretender is bound na minute para makita upang using the pretender using the app, the participant design performance. So, para naman sir, content is using for the app to check before, check, ginasig na nila kung nag-improve ba. Yun siya talaga. Pero ang study nyo is learning engagement. So, paano ninyo madalagay ang learning engagement sa pretest at saka post-test? So, yung 3 parts ba yan? Behavioral, emotional, and cognitive. Yan yung mga variables ng learning engagement. Saan galing yung behavioral, emotional, and cognitive?
variables na engagement. So, ang tanong natin is, study. Kung existing ang study, no problem. Ayun, valid yan. Next question. Paano natin ipapasok yung tatlo na yan sa pre-test at saka post-test? Na may kinalaman sa Canva. Paano ninyo mag-measure ang behavior? Masaya siya, sumamit siya ng Canva. Ano ba? Kasi behavior mo niya, ibig sabihin. That will be positive or negative. Emotion, positive or negative. Ano ba gusto niyo kuhan? Kung marunong sila mag-Canva, ano gusto niyo sukatin? O para marunong mag-adjust plan namin Para hindi ka namin mag-figure out namin paano i-conduct siya. Ano gusto niyo alamin? Engagement talaga siya. So, paano natin sukatin ang engagement? Sige, halimbawa, nagpagamit na kayo ng Canva. So, paano niyo masusukat na merong engagement? Anong itatanong mo sa kanila na may ibigay sila na sagot sa inyo na may engagement? And if yun, yes, so, paano na sukatin? How are you going to question them? Masagot yung engagement sila. Hindi siguro. Wala na yan. Kahirapan yan sila, hindi nila yung kaya. Ang picture sa level din talaga yung pwede. Ano lang ba yung software na Proficient level naman siguro pagdating sa paggamit ng Canva. Oh, yun na lang. Pwede. The proficiency level of yung students in using Canva. Alam mo Wala na na, lang. pinakamadali na yan ang research. Doon muna kayo sa pinakamadaling research. Proficient level. Tapos, Ano yan? Kung magaling ba sila o hindi. Level of proficiency. Ano kinuha yung study na yan? Sinong gumawa? AI? O kinopya? May kinopyahan? Then sa EA ko lang yung kinuha ko. Tapos, Generate sa AI. Yun ang binigay. Pag-research ka magkaroon ng research about yung saan talaga ang relevant. pero kasi, responsible use of AI. Hindi lahat na nakukuha natin sa AI, yun na ang analyze. So, katulad dyan, analyze yun, magamit ka. Kasi ang AI is so broad. Lahat naman tayo nag-AI, pero do not rely so much. Idagdag ninyo yung understanding. So, since ito na, the level of proficiency of you students in using Canva, let's open one natin sa frequency pa rin. Let's open frequency pa rin. How frequent? They are using backdrop at all sa position nila. So, yun lang meron. Yung proficiency level na sa paggamit ng Canva. Always, sometimes, mga ganun. Kaya number one. Mga madali na research. Ay, research pa yun. Search nila. Marami kasi nga na magaling tuloy ba As a statement na Natin talaga muna yung mga variables na makameasure ng efficiency. Like may lagtuya, mga question. Ano na lang, at least, ano lang siya. So, paano niya, engineering niya, gusto mangyari ng panel. Kasi hindi kaya yung nila close yun. Kasi possible. So, ang nangyayari na lang is the proficiency level of yung students in using Canva. So, ang unang tanong ninyo is how frequent ang paggamit ng use ng Canva. So, maghanap kayo ng rating scale na about sa frequency. Ito always, sometimes, ganyan. And then, pangalawang SOP ninyo is what is the proficiency level? How proficient are the using the Canva? Maghanap naman kayo ng variables na nag-measure ng proficiency. So, yun siya, pwede nyo may AI, pero yung mga AI naman natin yung make sure na may existing stats. Kasi, ipaliwanag nyo doon sa pagkakas ng questionnaire na the variables used in the proficiency level are according to the study of ganito. Para mali.
yung magawa ko. Sa SOP number 2 nyo, yung hands-on talaga yun sila kasi proficiency level. Tingnan nyo kung saan sila na proficient ba sila o hindi. Ano talaga, hands-on talaga. Hands-on, yung hands-on talaga nila. Kung proficient ba sila o hindi. Ano po yun? Hands-on din siya. Pero maghanap kayo kung saan sila nabilog na category ko niya, hindi sila magaling. Oh, may checklist pa lang. Halimbawa na sample, ka-navigate ganito. So, i-perform sila, kung maka-navigate sila, check. Mag-take next. Hindi mo nalaman ang condition sila. So, the question is, how many students are you going to cater? Anong section? Yung na nito. Yung, ano na yung nito? Ilang section sila? Kasi imagine ninyo ha, sa SOP 2, ang SOP 2 niya, isa-isahin ninyo sila ipanavigate ng Canva. So, mag-cater nyo kaya ang ganyan ka. Tanong mo na kung sino nagagamit ng Canva. O kung sino ang sa akin. Kung sino marunong mag-gamit ng Canva. Baka hindi ka alam kung sino nagagamit. So, isang section na lang siguro. Pero kahit makuha lang sila ng 10 na, di ba? Isang section na lang. Sarap. Section nyo na lang. Gagamit na kayo. lahat kayo na gagamit man din. Ang section nyo na lang para Section na lang. Ano yung approach? Okay, next group. Okay, next. Isahin mo lang. Thank you, ma'am, sir. Tapos wala kang kamerenda. Sabi nila yung una daw. Depende. Ay, bawal daw magbasa. Yun lang. Okay lang man, hindi man silang ano, ma-away ko lang siya. Group 3, pasok mo daw ang group 3. Di ba makatawag? Kailangan. Hindi ba't ko ma-pressure? Oo, sila hindi, uy. Pag di nyo masagot, tagatulungan sila mag-ano. Tulungan pala, kalawin din. Akala ko, parang Masih kau dapat. Okay na. Okay na.